Ano po na pagtatanong? Okay, first question natin. Ang first question natin, kasi sa nabanggit nyo kanina, Brother Alba, na para bang ang pagbabago ng nature ng hayop at ng tao ay progressive. Mauuna ito before the second coming, and then magiging mature or full on the second coming na. Yun po bang sabi nyo? Tama po yun, tama. Pero yung progress, hanggang tayo maging mature, ayon sa Greek word na maturos, yun ay ibig sabihin, yung full Christian character or godliness, godlike. Okay, may kinalaman po sa ating laman at buto. Sabi niyo po kasi before second coming, ay binago na ito, no? Yung ating katawan. In the states of the newness of the life or the soul, but the flesh is still with the people, still the corruptible blood and flesh. Sa mga tuwid, hindi nga kayo magmamana ng kaharian. Kasi, di po ba sabi sa 1 Corinthians 15:50, no flesh and bone shall inherit the kingdom of God. Kingdom of God na po yung before second coming, di po ba? Ang sagot po doon, ang tinutukoy ni Paul sa 1 Corinthians 15, Kingdom of God in heaven. Kaya binanggit niya ang celestial body at ang terrestrial body. Kaya walang tutol na hindi magmamana doon sa langit ang laman at dugo. Yung po bang kingdom na ma-establish before the second coming sa lupa, hindi po ba heavenly yun? Sa kahulugan na heavenly, hindi sinabing all heavenly are in heaven. Pero ako ay sincerely sasagot na iyon, it is still there. Pero galing po ba sa langit yun? Ang salitang galing sa langit ay naninirahan na noon. Walang mga taong galing sa langit, liban na sa anak na galing doon sa Ama. Juan 3:14. Ang ibig ko sabihin kasi, yung tinatawag yung kingdom na kung saan babaguhin lang yung soul, not the flesh and bone, before the second coming, di ba heavenly kingdom ito? Heavenly kingdom in a sense na ito ay galing sa langit. Ang source niya galing sa langit, di ba? Baka hindi tayo magkasunod sa salitang heavenly. Not all heavenly things are in heaven. We are now sitting in the heavenly seat, even right now. Ephesians 3:6. Tama po yun, pero hindi po ba ang source nung sinasabi yung kingdom before the second coming, ang origin niya is galing din sa taas, sa langit? Of course, dahil ang ating Panginoong Jesucristo na nagtubos sa atin galing sa langit, siya ang heaven. Mababasa sa volume 7 ng Bible Commentary 989. Wherever Jesus is, the presence of Jesus is heaven. Okay. Doon sa sinabi ni Mrs. White sa Great Controversy, page 359, sabi niyo po kasi progressive ang pagbabago. Paano po yung mga hayop? Sabi niyo kasi sa mga tao, yung soul ang kanilang binago. Naging malinis ang kanilang kaluluwa at espiritu, pero yung laman nila hindi pa perfect. Pagdating sa mga hayop, kung ito po ay progressive din, ibig sabihin po ba nililinis ng Diyos yung budhi ng hayop? Kanyang espiritu, and then pagdating ng panang second coming doon, magiging lubusan ang paglilinis. Sagot po. Binasa ko kanina ang volume 3, page 542, na we are changed from grace to grace, from character to character, from strength to strength, and from glory to glory. Kahit ang mga hayop practical, na kahit ngayon may trainer ng mga dogs, mga hayop na natitrain, unti-unti, pero finally, ang mga hayop ay sa premillennial kingdom ay talagang matitrain ng mabuti, pero ang sinabi doon sa Isaiah 11:6-9 na isang batang maliit at isang batang dumididi pa at isang batang wind child yung hiwalay na ay wala doon sa 1,000 years, wala sa New Earth na tinuturo ng Adventist na iyon ay New Earth. Wala. So, ibig sabihin, kung itong mga animals na ito, tinetrain, hindi meaning na binabago ang puso nila. Kasi, sabi nyo rin, maraming tinetrain na hayop ngayon, pero hindi binabago ang puso. Now, ang point ko po kasi ito, Brother Alba, dun sa sinasabi nyong kaharian,
na binanggit ko kanina sa Great Controversy, page 359, ang sabi po ni Mrs. White, then this animal kingdom will be changed. Based on Isaiah 11. Wala ko kasi ang nabasa ng will be changed again. Or will be matured. Ibig sabihin, lumalabas na yung change o yung pagbabago magaganap sa second coming. Kasi pagka sa second coming, hindi na sila i-change. Nabago na sila before pa eh. So it is maturity na dapat. So ano pong spirit of prophecy writing ni Mrs. White, ang pwede niyo pong ipakita sa amin na itong Isaiah 11 ay magaganap before. Kasi ako minabasa ko, second coming, Isaiah 11:9. Pero po ba kayo mababasa naman na itong Isaiah 11:9, in-explain ni Mrs. White na before the second coming? Ang mababasa po ayon sa Isaiah 11 itself in the same chapter ay panahon po ng open provision. And in that day there shall be a root of Jesse which shall stand for an ensign of the people to it shall be glorious. Iyon ay karugtong po ng Isaiah 11:6-9. And it shall come to pass in that day that the Lord shall set his hand the second time to recover the remnant of his people. Sa 6 and 16, and there shall be an highway for the remnant of his people which shall be led from Assyria, like as it was to Israel in the day that he came up out of the land of Egypt. Yun nga po, ang question ko po, hindi sa Bible, kundi sa Spirit of Prophecy, na itong Isaiah 11:9 ay matutupad before second coming. Kasi ako may nabasa, maniwala, narinig ng lahat. So kung tama talaga yung stand nyo, at si Mrs. White yung kinikilala nyo, may bababasa ka ba naman na specific, sinabi niya doon sa Isaiah, ito yung magaganap pag-mature sa second coming. Kasi hindi pwede magkontrahan po eh. Hindi nga po magkakontrahan yan. Pero yung salitang agin, sincerely, walang salita doon na agin. Pero yung sinabi ko sa Romans 8:19, hinihintay ng buong creature, ang mga dinalang ay naghihintay. Wala po tayong mabasa next question. Nabanggit niyo po si Hippolytus, ano ho? Ang question ko po ito, kailan po sa panalingin nagsimula ang Roman Catholic Church? Anong pensa? Ang Roman Catholic Church, hindi ko lang matandaan ang kanyang establishment sa history. Yung binasa ko kay Hippolytus, ang nakalagay doon, 107, parang 172 to 232, dinagay yun. At least 80. Kaya nga po, so ang question ko, wala pa palang Catholic ng buhay na si Hippolytus. Ang natandaan natin sa history, ang talagang nag-establish, kahit ang Katoliko, nagpatotoo na panahon ni Constantine. Yun ang kanilang... Huwag po tayo lumipat kay Constantine, kasi kini-question ko po yung knowledge nyo sa history, kasi baka malingaw po tayo rito. Kasi pinalalabas nyo, galing kay Hippolytus yung doktrina na ang bato ay si Kristo. At sabi nyo si Hippolytus ay Katoliko, pero yung pala hindi pa siya Katoliko. Kabuhay siya, sabi nyo, 3rd century, wala pang Roman Catholic Church. So medyo may pagkakamali tayo ron. Next question ko po sa inyo, ito. Delikado po kasi mag-present tayo ng kanya. Ang susunod ko pong tanong ay ito. Ayon sa pangitain po ni Jesus, ni Daniel, sa Daniel 2, sabi niyo po kasi, naniniwala ba kayo na itong bato na nabulog doon ay ito may lumalarawan sa iglesia ng Panginoon? Ayon sa binasa ko kanina sa General Conference General Conference Bulletin, ito po ay bayan ng Diyos, ito po ay Kingdom of God, where Christ is the cornerstone. Christ is with the people as living stones. Salamat po. Ang question kong susunod, kailan po natatag ang bayan ng Diyos na si Kristo ang cornerstone? Noong itinatag ni Kristo ang iglesia niya, ayon sa Matthew 16:18, iyon sigurong umpisa ng Christian Church. Salamat po. Sa mga kwento ng 1st century po, First century. Okay, kung ito'y 1st century, hindi ba nung panahon ni Kristo, nung itatag niya ang iglesia, ang namumuno doon ay ang Roman Empire. Hindi pa nagigiba ang Roman Empire. Tama?
Tama po. Dahil ang Roman Empire nabubuo ng dalawang piece. The pagan Rome and the Christian Rome. Papal Rome. Ngayon, ayon sa pangitay ni Daniel sa Daniel 2, para matrace natin kung ano yung bato, saan tumama yung bato? Doon ba sa paa ng image na during the Roman Empire na tinayo ni Cristo ang iglesia? O doon sa paa after the Roman Empire? Alam mo na po yun, ang kahulugan ng 2 ay andoon sa paa ng Roman Empire. So, it's still a part of the Roman Empire, although it's already divided kingdom. Sa mga kawin, kung ang bato ay tumama, at sabi nyo kasi ang bato ay iglesia na tinayo ng Panginoon ng first century. At kung ito'y tumama sa paa, sa mga kawin, hindi ito yung iglesia during the first century. Kasi yung iglesia during the first century is, buhay pa ang Roman Empire, hindi pa sila nagkakawat-akuna. Sagot po, naging confused lang ako sa trade ng question mo. Dahil ako ay nagpatunay at binabasa ko na still the church, the triumphant church, pero hindi sa pag-umpisa ng church. Hindi po ba yung paa na magkasamang clay, putik at bakal ay ito'y lumalarawan sa Europe sa ating modern times? Hindi na to sa panahon ng Di Cristo? Iyon ang pagkaunawa ng mga unang mga Adventist, pero ngayon, sabi ni Ellen G. White sa 361, it represents all the nations, all the states of the earth. Salamat po. Maraming salamat po. Sangayon. Ang pagkakaintindi ko dyan, pagkatapos ni Sir, sa tatlong tayo niya, stand. Hindi, ang ibig sabihin, pagkatapos niya tatayo ng last stand, mag-cross-examine siya, saka at bibigyan ng audience pareho na magtatanong sa dalawa. Tatapusin natin yung stand nila, kapatid. Tama, brother. Tama ako. Yan, kaya nasa tama yan. Kasi huling tayo na po yun. Ito yung huling tayo ni Brother Ronald. Tatapusin natin siya, tapos pagkukusay-examine naman siya. After that, mga kapatid, saka pa yung panahon ng audience para sa tarungan ko yun. Ano, maliwanag ko? Okay, sige. Thank you very much sa ating pong mapayapang pag-uusap. Marami po ba kayo natutunan? Okay, yan po ang purpose kaya po tayo nagkaroon ng sharing para po matutunan natin, maunawaan natin ang bawat stand. Since ito ang last stand ko at 15 minutes, ang gagawin ko na lang po ay ipapaalala ko po sa inyo unang-una na sa akin pong unang tayo ay akin pong pinakita sa inyo ang mga patutuo sa Biblia na ang bato ay si Kristo. Una, sa pamamagitan ng patutuo ng mga Bible writers sa Old Testament at sa New Testament, maging si Jesus Christ, naniniwala siya na siya yung bato na dudurog sa kanyang bakod-sakan. At ganoon din, ang mga apostol naniniwala na si Kristo ang bato at ang kanyang kaharian. Pangalawa po, hindi nila nirepute yun. Pangalawa po, na aking pagtutuon ang bato sa Daniel 2 ay si Kristo at ang kaharian, sapagkat ito po ay parallel sa Daniel chapter 7. Kung titignan po ninyo yung pagkakasunod-sunod ng kaharian sa Daniel 2 at sa Daniel 7, from Babylon to the kingdom of God na wawasak sa mga kaharian. Hindi pa pwede na iba yung na pareho lang yung Daniel 2, Daniel 7, pareho lang sila sa umpisa, pagdating sa muli, magkaiba na. Hindi po pwede. Kaya kung ang Daniel 7, naniniwala tayo ito ay nagsimula sa Babylon at nagwakas sa tinatawag na pagdating ng kaharian ng Diyos para wasakin ang mga kaharian, ay dapat ganun din ang interpretation natin sa Daniel 2. Kung ito'y nagsimula sa Babylonia, dapat ang end niya is the eternal, everlasting kingdom of God. Kaso sa kanila, nag-iba sila ng interpretation. Hindi rin nila sinagot yun. At nakita din natin na sa pangatlong patutuon natin, hindi rin nila sinagot yung ating technical word na ginamit sa Bible na salitang end of
the last days or the latter part of the days o yung tinatawag na end of the world, ayon sa technical term na ginagamit ng mga Hebrew at Bible scholars, na palaging tumutukoy yung salitang sa katapusan ng mga panahon, ito po'y palaging tumutukoy sa end of the world na, the second coming. Hindi po rin nila nirefute yun. Kaya hindi po ito nire-refute, ibig sabihin, ito po ay nananatili pong nakatayo. Kaya po, ibig sabihin, kung hindi nila nire-refute, ay malakas ang ebidensya ng banal na kasulatan. At ganoon din po sa espiritu ng propesiya. Hindi rin po nila nare-refute yung sinabi ni Mrs. White na ito pong heavenly na pagbabago sa nature ng tao at hayop ay magaganap before the second coming. Tayo po, may nabasa sa Biblia, sinabi ni Mrs. White na ang pagbabago ng nature ng tao at ng hayop is after the second coming. Kaya po, hindi natin pwedeng tanggapin yung kanila pong mga tinatawag na katwiran na ito daw pong tinatawag na pagbabago ng nature ay progressive. Nagsimula before the second coming at sa second coming. Dahil wala sinabi si Mrs. White, babasahin natin yung sinabi ni Mrs. White na ito po ay naulit o paulit-ulit. Dahil ang Diyos, minsan lang ito magbabago. Sabi po, when Jesus comes in the glory of His Father with His holy angels, the dead believers shall rise first. 1 Thessalonians 4:16, 1 Corinthians 15:32, this is what we Christians call the first resurrection. Then the animal kingdom shall change. Hindi sinabi, then the animal kingdom shall change again its nature. O kaya, and then the animal kingdom for the second time will change its nature. No, walang sinasabi gano'n. This is why. At paliwanag na ito ay tumutukoy sa second coming. At hindi na rin nila nire-refute effectively yung sinasabi na binasa mismo ni Brother Ben na the message of the first advent is on the kingdom of grace and the message of the second advent is the kingdom of glory. So, hindi pa rin nila nire-refute yun. Hindi ko alam kung paano nila ito palulusutan. Ang isa sa mga argument na lagi ko naririnig sa kanila, wala daw sinasabi ng kingdom na ito ay galing sa langit. Pero nabasa na po natin sa Testimonies for the Church, Volume 1, page 316, sabi ni Mrs. White, our kingdom is not of this world. Ang ating kaharian ay hindi sa sanlibutan ito. Ang Jerusalem, Palestina, saan ba yun? Nasa sanlibutan ito. Sapagkat ang hinihintay ng mga Kristiyano na pangako na minamana na kanilang binasa ay yung nasa Hebreo 11:13 patuloy na makalangit na Jerusalem na siyang ina natin. The New Jerusalem. Sila nasa Old Jerusalem. So, ano sabi ni Miss White? Our kingdom is not of this world. We are waiting for our Lord. We are waiting for our Lord from heaven to come to earth, to put down all authority and power and set up His everlasting kingdom. Ano po ang epekto bago dumating o pagka dumating ng everlasting kingdom? He will put an end to all the authority. Hindi rin po nila nirefute, hindi rin po nila sinasagot yung sinasabi ko na consistency ng interpretation. Ito po. Para maging consistent ang interpretation nila sa Daniel 2 na ito ay church, hindi ito si Jesus Christ and His kingdom. Ito, alam natin na ang kaharian na una sa pangitain ni Daniel 2 ay walang iba kundi ang Babylonia. Di po ba? Ang Babylonia ay tinalo ng Medo-Persia. Ang Medo-Persia ay tinalo ng Gresya. Ang Gresya ay tinalo ng Roma. At ang Roma po ay nabuho, na-divide, hanggang sa ito po ay naging guho. At ayon sa pangitay ni Daniel, dumating ang kaharian ng Diyos at kanyang itinatag upang durugin at pagdurug-durugin at lipunin ang mga kaharian nito sa panahon ng kanilang paghahari. No? Meron kapira may sinabi kanina na hindi daw sinabi na after the days of this king, ay gano'n. Ang tatapos ng mga days ng kaharian nito ay yung pagdating ng second coming. Hindi matatapos yan hanggang hindi dumadating ang second coming. Now, hindi nila in-explain yung sinabi sa Daniel 2:35 na at pagdudurog-durugin ang mga kaharian ito at lilipulin at hindi makakakitaan ng bakas ang mga kaharian ito.
Hindi nila in-explain kung paano yun nangyari. Kung ito ay church, at ito yung Davidian Church, bakit nga hanggang ngayon meron pang mga kingdom of this world? At hindi sila nagdurog-durog? At bakit hanggang ngayon nakikita mo pa yung bakas ng mga politiko? Ang sabi ng Daniel 2:35, pagka dumating itong batong ito, ano mangyayari? Dudulugin, wawasakin, at hindi makikita ang bakas ng mga kaharian ito. Hindi nila in-explain yun. Kung church ito, paano natupad sa church na kanyang dudurugin ang mga politiko? Paano gagawin ng church na dudurugin niya ang mga pamahalan sa langit? Ang pamahalan dito sa lupa? Hindi nila ma-explain yun. The only explanation there is the kingdom of Lord Jesus Christ. Ano po? Yun po ang only explanation doon. Kaya po yung sinabanggit niya na galing lamang daw kay Hippolytus, yung doktrina ng tinatawag ng si Daniel. Sa Daniel 2 ay bato si Kristo. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo kasi napatunayan natin na nagkamali siya na hindi pa na Roman Catholic itong si Hippolytus. Alam po ba ninyo na before Hippolytus, itong si Irenaeus, na bishop sa lugar ng France, before Hippolytus, yun ang stand niya. Naniniwala siya. Siya ay tinatawag natin Apostolic Fathers. Kaya sa tinawag Apostolic Fathers kasi estudyante siya ni Polycarp at si Polycarp estudyante ni Apostle John. Kaya ang sabi niya, itong sa kanyang libro, exposition ng Daniel 2, sabi niya, ang bato sa Daniel 2 ay walang iba, kundi ang Panginoong Hesus Kristo. Hindi siya Roman Catholic Church. Ito problema. Pinalalabas niya na nag-origin lang daw ang exposition ng Daniel 2 ay bato si Kristo, doon lamang daw panahon ni Hippolytus. Pero alam niyo ba, kung nagbasa lang sila ng history, makikita nila na yung doktrina na ang bato sa Daniel 2 ay church ay dumating lamang noong 4th century. Hindi nila alam na. Dumating yung time na isang church father na isang presbyter ng Caesarea, si Origen. Inimbento niya yung tinatawag na allegorical interpretation of the Bible. Pag sinabing allegorical interpretation, yung mga prophecy sa Daniel, hindi mo dapat interpret na futuristic or apocalyptic. Kundi allegory. Pwede ito tumukoy sa church, pwede hindi. At ito naman ay minana ni Tychonius noong 4th century. Dinivelop niya yung 7 rules of hermeneutic interpretation na itinutukoy sa Daniel 2 na bato. Ay hindi ang Kristo, kundi ito ay church. At minana naman ito noong 4th century ni Augustine. Si Augustine talaga, Roman Catholic Church. Kaya talagang merong doktrina na si Kristo, ang bato sa Daniel 2 ay ang church. No? At hindi si Kristo bato, yun ay nanggaling kay Augustine noong 4th century. Yun ang minana ng Dora Davidia. Kaya kung gusto pag-aaralan natin history, yung doktrina na ang church, ang bato sa Daniel 2, 4th century nagsimula. Ang doktrina na si Kristo at ang kanyang kaharian, ang bato sa Daniel 2, nagmula pa pinapanahon nila Irenaeus na estudyante ng Apostol Juan. So, sino paniniwalaan? Later teachings, 4th century, o yung original na lang na ang bato sa Daniel 2 ay walang iba. Kundi ang ating Panginoon at kaharian. Sino ang ayaw sa kaharian ng Diyos? Si Satanas. Sino ang gustong magpatumba ng kaharian ng Diyos at ang paghahari ng Kristo? Sino ang ayaw na si Kristo ay bumalik at dumating? Hindi po tayo mga tao, kundi si Satanas. Kaya huwag tayo pagkataya sa kaaway. Yan po. Tapos ba? Ang aking 15 minutes presentation. Last cross. Magpuntahan na ng gusto mo magpuntahan na. Kaya humay. Sino ko magtatanong sa inyo? Hindi, Tatanong po. Okay. Ronald. Pagkatapos po ng tanungan po ng dalawang palig nito ay ang ano po ay siya nga may malaya magtanong ko sa dalawa nating mga kaibigan. Okay, Brother Alba. Doon sa salitang church, kingdom, ikaw ay tutol sa sinabi ni LGY ayon sa General Conference Bulletin na iyon ay isang kaharian ng bayan ng Diyos sa panahon na sila ay hindi na makasalanan kahit they already have the sinless life while they are still in the sinful place. At iyon ay church ayon sa pahinang yun. Walang sinabi si Mrs. White na ang church is kingdom of glory.
ang tinutukoy niya doon, kung tinukoy man niya ng church ay kingdom, it is a kingdom of grace, na hanggang kahit ngayon, ay pwede natin baguhin ang ating puso kung tayo lamang ay magbabago. Kaya nga sabi niya sa Ezekiel, yung tinutukoy doon na I will change their hearts, sa Ezekiel 36 na ginamit nyo, in-apply yung literal, yung pala yung spiritual na kahit ngayon, pwede tayo maging new creature in Christ. Kung mababasa ko na dual application, may usage sa Ellen G. White ay yung steps to Christ na sa ngayon apply at ayon din sa Bible, iyon ay sa panahon ng loud cry na pagbabago ay tututulan mo pa rin na iyon ay Ano po yung specific na babasahin? iyon ay binasa ko na kanina. Kasi madali mo magsabi kung may mabasa o ano, no? Pero kasi wala naman nababasa. Kasi kung talaga mayroon ko yung gustong basahin, ito gusto kong basahin nyo. Yun. Na ang church ay nag-exist during the time of glory before the second coming. Yun, kasi yun ang stand din eh. Yun ay stand nila eh. Kanina pa kinatay natin, di mo ba? Puro daplis kami. Okay. Huwag mo ipadapis na sa kanila. Yun po ang gusto kong mabasa nyo. Hindi ko ako nagtatanong, kayo nagtatanong. Nagcha-challenge kayo na may mapabasa. Okay, sige, kung may mapabasa, tanggapin ko magbasa. Pero gusto ko mabasa nyo na ang church is under the kingdom of glory before the second coming. Kasi yun ang stand. Sabi nyo, yun ay stand eh. Uulitin ko lang po. Salamat sa permission. Uulitin ko ang salitang glory. He shall bear the glory. To Christ belongs the glory of the redemption of the fallen race. Through the eternal ages, the song of the ransomed ones will be unto him that loved us and was us from our sins and his own blood. To him be the glory and dominion forever and ever. He shall sit and roll upon his throne, and he shall be praised upon his throne. Hindi pa yung King of Kings. Praised pa siya. Not now, upon the throne of his glory. The kingdom of glory has not yet been ushered in. Not until his work as a mediator shall end, will God give unto him the throne of his father David. Ito po ang nais kong mapansin po ninyo, na there is a throne of his father David, a kingdom. Ang sabi rito, upon the throne of his glory, the kingdom of glory has not yet been ushered in. Not until his work of mediation shall be ended. Close of probation na yun eh. So, kailangan close of probation bago mag-usher yung kingdom of glory. Di ba? Nagtatanong, wala akong total doon. Yung sinabing not until, pareho tayo doon. Pero ang aking katanungan, tuloy, ang throne of David, ang gusto ko po kasi mabasa nyo, kingdom of glory, before the second coming. Kaya nabasa nyo kingdom of glory, hindi pa dumarating. patuloy, ang aking tanong, ikaw ba ay tutol na ang kingdom of David na doon uupo ang ating Panginoong Jesucristo sa restoration of theocracy? Iyon ay sa lupa o sa langit? Yung tinatawag po ng Davidic Kingdom, it is not referring to a place anymore. Kasi po, ang biblical interpretation natin ngayon, wala na po yung tinatawag nating literal kingdom of Israel. Kinuha na ito sa, sabi ni Jesus Christ, kukunin sa inyong kaharian. Diba? Ililipat sa bansang nagkakabunga. So, wala na sa Israel eh. So, I mean, at ito ko lang po sabihin, sabi sa Matthew 23:41, na Jerusalem, Jerusalem, ilang beses ko kayo na tinipon, ngunit ayaw ninyo, kaya aanasin ang kaharian, sabi sa Matthew 21:43. So, yung tinatawag na kingdom of David, tama po yan, yan yung kanyang rights as a Davidic king, dahil as a man, alam natin na siya from the seed of David, pero hindi nakakahulugan na kailangan literal ang Jerusalem. Dahil sabi ni Christ, hindi na kailangan na ang taong sasamba sa Diyos ay hanapin o pumunta pa sa Jerusalem. Kundi sasambahin ang Ama sa Espiritu at katotohanan.
tanong, wala na ako doon sa binasa mo. Iba yung pagsamba sa spiritual katotohanan. Ang tanong, kung mabasa ko ang literal fulfillment doon sa pagmana doon sa Jerusalem, ikaw ay papayag na naman na ang hindi na-accomplish sa Israel noon ay it will be accomplished in the spiritual Israel. Sige po, payag akong basahin nyo, basta mabasahin ko rin. Kasi pag di ko binabantayan, hindi nagiging tayo mali. Mabantayan natin. Baka may sigururog dyan. Then it is that the redeemed from among men will receive their promised inheritance. Yung kinalakay kanina ni Brother Ben, promised inheritance. Thus, God's purpose for Israel will meet with literal fulfillment. Yung literal lang ang aking pinaglaban dahil nababasa ko. That which God purposes, man is powerless to disanak. So you cannot disanak. Kailan yung literal fulfillment? Tama naman po ikaw, salamat po naman sa pagbasa. Kaya lang, ituloy nyo, ang topic kasi rito, yung binasa nyo yung kalahati na lang eh. Doon sa ibabaw, ang nakalagay, Arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Isaiah 60:11. Christ is coming with power and great glory. He is coming with His own glory, with the glory of the Father. Christ is coming. So, ibig sabihin, the topic there is the topic. Second topic pa rin. Second coming pa rin. Ako ang nagtatanong po at siya ay nagpaliwanag. So, ang kanyang... okay, ang tanong. 3 minutes. Yung salitang Christ is coming, ang ibig sabihin, dumating na. Okay, papaliwanag ko na ang coming na ito ay sabi ka Christ is coming with power and great glory. This is the glorious kingdom. Kaya po naman pag dumating na yung glorious kingdom, tsaka niya ibibigay yung pamana na pinangako sa Israel. Amen. Sabi ka rin. So, yung statement sa ibabaw, hindi yun walang visa dito sa sinabing literal fulfillment. Meron ng visa, kayo lang ang pinagkukontra nyo yan. Kasi nga po, sabi ko nga, sa ibabaw na paragraph, darating muna si Kristo bago niya bigyan visa yung pangako niyang literal sa Israel. Kingdom of glory muna before the inheritance of Israel. Yun po, ang chronology na. More question? Okay, akin pa. Hindi pa yung audience. Okay. Tuloy ang katanungan. Payag ka na yung sa Isaiah 11 ay applied lang sa second coming at applied din sa New Earth Kingdom. Yung Isaiah 11, 6 to 9. Well, kasi hindi naman darating ang New Earth kung walang second coming. Kaya pag dumating ang second coming, New Heaven and New Earth will come, and then the change of nature will occur. Sabi sa ni Mrs. White, no? Sabi ni Mrs. White, pagka dumating si Jesus Christ, ginamit pa niya 1 Thessalonians 4:16, 1 Corinthians 15:32, then, sabihin, pagkasunod, then the animal kingdom shall change its nature, Isaiah 11:6 to 9, and be subdued unto Jesus. So talagang hindi pwede natin paghiwalay yan, brother. Kaya ito lahat magaganap yan during the kingdom of glory or the second coming. Nasaan ba ito sa tingin ko? Ang aking itinanong, elasticity hanggang sa New Earth. Payag ka na yung kingdom na yon sa 11:6-9 ay magaganap sa loob ng 1,000 years and after 1,000 years in the New Earth or the post-millennial kingdom. Ito po ay magaganap talaga sa New Earth, not during the millennium. Kasi alam natin, during the millennium, magiging empty itong lupa. So, pagka empty itong lupa, hindi pa rito ang panahon. Pine-prepare pa lang ito para po maganap itong tinatawag natin change of nature. Ano po? So, payag ka na sinabi ng Panginoon. Yun, payag pa kayo tapos pa lang. Maraming salamat mga kapatid. Dati pong palakpakan natin yung dalawang kapatid na ito. At ngayon po ay 30 minutes running time. mayroon po tayong 30 minuto mga kapatid na magtatanong ang ating pong kapatiran. Isa-isa lang po mga kapatid. Mas pala siguro, no? Isa-isa lang, no? Huwag po kayong magkasalita hanggat hindi po kayo i-recognize ko ng moderator. Okay.
i-address po niyo kung para kayo ang tanong, ano? Palitan ang magtatanong. Ako, palitan. Mas maganda. Unang tumaas, kapatid. Bago si Brother Balboa. Bago ikaw, kapatid. Bago si Brother Bobby. Yan po ng apat. Kapatid. Ito lang muli po. Marami akong tatanong. Ay, gano'n. Isa lang. Actually, marami po tayong may tatanong about sa tingin ito. Yung ilang nabanggit ay about dun sa Isaiah 11 na it continues until the new heaven and earth. Tama po ba? Tama po ba? Continue magkaganap? Hindi. Hanggang ang kaganapan po ng Isaiah 11 hanggang new heaven and earth. Wala po ba? Ano po bang nabanggit ko kanina? Ibig sabihin, yung Isaiah 11, saan po ba tumutuko yun? After the second coming or before? Oh, kasi isang microphone. Tapusin mo yung tanong, sasagot siya kasi isang microphone para na-record natin. Sige. Ibigay mo yung microphone. Saan po ba natin dapat i-apply talaga ang Isaiah 11? Prior or before the second coming? Or after, after or before? Thank you po. Babasahin ko ulit yung sinabi ni Mrs. White sa Great Controversy, page 359. Unawain natin, no? When Jesus comes in the glory, pag sinabing glory, kingdom of glory na to. When Jesus comes in the glory of His Father, with the holy angels, kasama mga anghel, the dead believers shall rise first. May pagkabuhay na magulit. Dead believers shall rise first. 1 Thessalonians 4:16, 1 Corinthians 15:32. This is what we Christians call the first resurrection. Then the animal kingdom shall change its nature. Isaiah 11:6-9, and be subdued into Jesus. Wala po tayong mababasa dito na sinabi, then the animal kingdom will continuously change until the new world. Wala po yung salitang continuously, kundi yung change for the first time, kung titignan po ang grammar at structure, syntax ng English term ni Mrs. White, yung change for the first time, ito yung magaganap after the kingdom of glory Lapit ka lang doon. or the second Paano? coming. Bigyan mo ng paano. So, hindi ito, wala kang makikita rito na parang bang progressive o continuous, kundi lumalabas dito, then the animal kingdom shall change its nature. Wala sinabing change again or will continuously change. Wala eh. So, this is what event that will happen during the second coming. So it means during second coming, pero yung tumutukoy niya na ano. So kung magkagayon, ang tanong ko pa po ulit, samantalang mayroong mga bata doon sa Isaiah 11 at doon sa sinasabi natin New Heaven and Earth ay wala ng mga bata. Tama po ba? Ngayon, ang tanong ko doon, yung mga bata po ba doon sa Isaiah 11 hanggang doon pa po ba yun sa New Heaven and Earth? Kapatid, marami pong mga bata na namatay. Mga anak pa ng Adventista at mga Kristiyano. Sa palagay mo ba pag namatay yung mga bata, hindi sila bubuhayin doon? Kung yung mga hayop binabago yung mga bata pa. Comment ako. Di ba? Kung hindi ka pwede mag-comment, tanong lang. So, kung may mga bata man sa Isaiah na nakita niya humahawak sa mga yungin ng cobra, bakit ang mga bata ba walang karapatang buhayin sa mga patay? Ang sabi ni Cristo, sa Marcos 10:14, nasa mga batang ito, kung hindi kayo maging dahil sa mga batang ito, hindi kayo magpamana ng kaharian. So they are part of God's kingdom story. It's up to you. Ang tanong ko dito ay, bago ko magtanong, ang pakiusap ko lang po, lahat na nakikinig dito, naghihintay sa maliwanag na presentation ninyo. Sa tanong ni Brother Abilius kanina sa panahon ng question niya, kinukomentaryo mo yung tanong niya, hindi mo sinasagot eh. Hinahanapan ka ng malinaw na ano, hindi, bago ko magtanong, kaya nga sinasabi ko to na pakiusap lang. I-present nyo ng gusto presentation, tanong ko ganito, saan mababasa sa Biblia ang premillennial kingdom pupunta kayo ng Palestine? Kasi yun ang isa ninyo eh, saan magbabasa? Sagot. Ang presentation po namin ay
nababasa sa Biblia. Basahin mo. Yan tanong sa mga. Dito po sa Isaiah, binasa ko kanina ito, Isaiah 2 hanggang sa 4. Yun po ay maliwanag. Inuulit ni Brother Ben. Binasa ko kanina ang Zacarias 8. Ito, babasahin ko. Babasahin ko. Ito po ang ating babasahin dahil ito ang nakasulat. Thus said the Lord, I am returned unto Zion, and I will dwell in the midst of Jerusalem, and Jerusalem shall be called the city of truth, and a mountain of the Lord of hosts, the holy mountain. Thus said the Lord of hosts, there shall yet old men and old women dwell in the streets of Jerusalem, and every man his staff and in his hand for the very age. Mayroon pang mga matatanda doon, lalaki at babae. And the streets of the city shall be full of boys and girls playing in the streets thereof. Thus said the Lord, verse 6, the Lord of hosts, if it be marvelous in your eyes, kung ito ay kagilagilala sa iyong mga mata, hindi ito kagilagilala sa akin. If it is marvelous in the sight of the remnant of His people in this days, should it be marvelous in my eyes, said the Lord of hosts. Thus said the Lord of hosts, behold, I will save my people from this country and from the west country, and I will bring them, and they shall dwell in the midst of Jerusalem, and they shall be my people, and I will be their God in truth and righteousness. At sinabi, and all thy people shall be righteous. Hindi katulad ngayon na halog pa tayo paniranggan mo at mga trigo. Mahaba ng binabasa mo. Wala akong narinig na yung panahon na yun ay pre-millennial kingdom. Ang tanong ko kanina, saan mababasa ang salitang pre-millennial kingdom sa Biblia? Na pinapaliwanag ko, walang literal na mababasa pre-millennial kingdom. Nagpapaliwanag ka. Hindi ko kinukontrayan. Hindi ko kinukontrayan. Ang tinatanong ka lang, saan mababasa ang salitang pre-millennial kingdom na i-exile kayo papunta sa Palestine? Wala ka nababasa. Thank you, brother. Hindi ko na naunawaan ang tanong mo pala. To the letter lang. Pero through the meaning or tantamount meaning to the essence, pareho. Dahil ang salitang pre means before, millennial means 1,000. So before 1,000 years, ito ay kingdom. Hindi ito after 1,000. Hindi rin during 1,000 years. So, pre-millennial means before. At maliwanag na ito ay before the coming of Christ because 1,000 years prior starts. The millennium starts at the coming of Christ. Liwanag tayo dyan. Ang estadyo po ay Kristo o kaharian ni Kristo? Kaharian. Dapat mayroon lang po kayo isang stand. Pareho. Ibig kong sabihin ay Kristo, ang kaharian ni Kristo, ang solo po. Pero dito po sa mga ebidensya na aking tignan, na ating babasa na ito ay nakikilala kaya ang isang pastor ay nag-reform. Dahil sa wala pong mababasa rito na si Kristo at second coming. Wala po. Dito po sa Sign of the Times, ang sabi po rito, ang stone that destroyed the image is the God eternal kingdom. Dito naman po, sa Daniel Revelation, ang sabi naman dito ay fifth kingdom. Wala pong sinabing Jesus in His second coming. Dito po sa sulat ni Pastor Alcaraz, ang sabi sa Daniel 2:44, 45, ang maliit na bato, ang kaharian ni Kristo. Ito po ay sulat ni Pastor Alcaraz. Hindi po natin ito pwedeng labanan kapag ginamit po ito ng mga 5 sa loob ng 6 na taon na higit. Ang pinakahuli po mga kapatid,
ito ay babasahin ko natin kung bago po tayo nag-aaral sa Biblia. Tayo po ay pinag-paper nito sa mga katanungan nito. Pero ang sabi nito, ang bato, ang walang hanggang kaharian ni Kristo. Sa apat pong mga binasa ko, ay saan po mababasa sa ating aral at sa Spirit of Prophecy at sa Bible na ang bato, letra por letra, si Kristo sa kanyang ikalawang pagdating. Letra por letra po. Okay, salamat po sa tanong. Yung mga binasa nila lahat, nagaling sa aming amin. Tama po yan, nagkakaisa. Nagkakaroon lamang po kayo ng tinatawag natin presupposition na meron na kami yung idea na mali kagad kami. Kaya pag binasa nyo, akala nyo mali. The question is, may mababasa ba ko yan ng letra na ay yung tinutukoy na ba ito ay ang kaharian ni Kristo? Si Kristo at ang second coming. Ang second coming. Ayun nga po, marami akong binasa sa ata. Letra por letra. Binasa ko na po yung parallel, yung sa Bible, no? Parallel ng Daniel 2 sa Daniel 7. Nakita natin pagdating ng end, mga kingdom, si Kristo ay naghari, winasak, pinatay yung hayop. At doon, dumating ang kaharian, kapangyarihan, at ang eternal kingdom. At sabi ni Mrs. White, this eternal kingdom or everlasting kingdom ay mula sa langit papunta sa lupa. Sabi niya sa kanyang sulat. At kung ang gusto mo pa is another testimony, ito hindi nyo kasi nirefute ko yung sa similarity ng Daniel. Ito po, sabi rito, our kingdom is not of this world. Sa testimonies for the church, we are waiting for our Lord from heaven to come to heaven to put down all authority and power and set up His everlasting kingdom. Sa Desire of Ages, page 34, the prophecy of Daniel, sabi ni Mrs. White, picture the glory of his reign over an empire which should succeed all earthly kingdoms. Letra por letra yan, ha? Desire of Ages. The prophecy of Daniel pictured the glory, kalwalatian ng kanyang paghahari over an empire which should succeed all earthly kingdoms, and said the prophet, it shall stand forever. Daniel 2:44. O paano yan? May nabasa tayo na ito po niya. Hindi po ako kontento sa paliwanag ninyo. Sana ang paliwanag ninyo tulad sa paliwanag ni Pastor Alcaraz. Ang sabi po rito, tanong. Hindi po ang tanong. May mababasa pa kayo na nagsasabing ang maliit na bato ay si Kristo at ang kanyang pagdating. Letra por letra po. Tulad ng sinabi ni Pastor Alcaraz na ang maliit na bato ay kaharian ni Kristo. Ito po ang aral natin. Kasi po, kung letra por letra lang tayo, meron din ba kayong mababasa sa Biblia na ang maliit na bato ay hindi si Kristo? Ito na po. Ganun na yun eh. Pagka letra por letra, babalik ko lang din sa inyo. Pero maliwanag kung gagamitin natin. Kasi bakit kayo nag-stick sa letra por letra? Kasi alam nyo, pag ginamit nyo, unawa nyo, meron kayong mababasa. Pinipilosophize nila lang na kunwari, may mababasa dapat letra por letra. Pero alam nyo, deep inside meron. Okay. Sinagot ko na nga yan. Sabi ko nga, yung parallel passage sa Daniel 7, pag tinignan mo ang end time, sabi rito sa 7:26-27, matapos makita yung little horn. Pagkatapos nito, ang hukuman ay uupo sa paghatol. At ang kanyang kapangyarihan ay aalisin upang mapuksa at ganap na mawasak. At ang kaharian ng kapangyarihan at ang kadakilaan ng mga kaharian sa silong ng buong langit. Ang church, hindi naman, alam natin umabot sa buong mundo pero hindi na convert ang buong langit. Ito yung umabot sa buong langit at ibibigay sa bayan ng mga banal ng kataas-taasan. At ang kanyang kaharian ay magiging walang hanggang kaharian. At ang lahat ng kapangyarihan maglilingkod sa kanya. So, ibig sabihin, ito yung kaharian ni Kristo kasi nga, wawasakin, hindi nyo nga ma-explain eh. Paano kung yung batong ni Daniel ay church, paano natupad na yung church ay tutulugin yung mga kaharian? Pag hanggang ngayon, andito pa yung mga kaharian.
nag-exist na yung sinasabi yung bato na the major church. Pero bakit nandito kayo kaya? Hindi ko ma-explain yun. So, the only explanation, sabi ni Mrs. White, kukulitin ko, Desire of Ages, page 34, ito, letter for letter ulit, the prophecy of Daniel, hindi pinag-usapan ibang prophecy, the prophecy of Daniel, pictured the glory of his reign over an empire which should succeed all earthly kingdoms. And said the prophet, it shall stand forever. Daniel 2:44. Ano pa ba niniwala dyan? Na ito yung kaharian glory of his reign. Next. Ang tanong ko po ay related po doon sa Daniel 2. Kingdoms po ang pinag-uusapan. Ang tatanungin ko po si Brother Bean, kasi may presensya kanina. At pinirmahan niya sa papel kanina na pinatutunayan niya na yung bato na tumama doon sa imahe ay hindi si Kristo at hindi si Kangkaming. Na kung hindi yun si Kristo at hindi si Kangkaming, ang tanong ko po, may mababasa po ba kayo, Brother Bean, sa Bible na yun ay bayan ng Diyos dito sa lupa? Pwedeng si Kristo po yun dito sa lupa. May mababasa po kayo na dito yung sa lupa? Kasi ang nabasa po dito sa Daniel 2 ay maliwanag po. Daniel 2:44 ng talata na ang sabi doon ay mag-i-establish ang Diyos sa langit ng kaharian. At yung kaharian na yun ay yun ang tatama doon at ibababa. Natatanong ko ba o nagpapaliwanag? So ang tanong ko po, Brother Ben, may mababasa po ba kayo sa Bible, sa na pinag-uusapan sa Daniel? Ang tanong ko po, may mababasa po kayo na si Kristo yun dito sa lupa, yung bato na yun, si Kristo dito sa lupa, ha? Kasi nabasa ko po sa langit. Oo, ayun. Talaga nagkaano lang tayo, nagkaliit pa ng kaunti na. Ito Pakinggan natin mga kapatid mo. Sige, balik tayo sa Daniel 2. Tingnan nyo, unaway lang natin yung mabuti yung talatang yun eh. Ganito. Oo. Daniel 2. Ano po? Sabi niya, ang sabi ng Panginoon, and in the days of these kings, kung tatagalogin natin, sa mga kaarawan ng mga kahariang ito, yan ha, shall the God of heaven, hindi, ang ibig sabihin ko sa Tagalog, kung tatagalogin natin, na ang Diyos sa langit. Hindi ibig sabihin sa langit magtatayo. Hindi, ha? Kundi anong sabi? Shall the God of heaven, ang Diyos sa langit, set up a kingdom. Magtatayo, ang ibig sabihin, ang Diyos sa langit ay magtatayo ng kaharian. Saan? Sinabi ba sa langit? Kundi ang sinabi doon, ang Diyos sa langit. Hindi sinabi na ang kaharian sa langit. Oh? Unahin niyo po ha. Kaya dito lang tayo nakakatalo, brother, no? Tingnan niyo ha. Which shall never destroyed, and the kingdom shall not be left to other people, but it shall break in pieces. Ano daw? It shall break in pieces. Yung alin ang magdudurog ng pira-piraso, yung kaharian ito. Ay doon ba sa langit, mayroon bang dudurugin? Doon, yung kaharian ba sa langit, mayroon ba siyang dudurugin doon? Kaya sa unawa lang natin ito, brother. Sabi niya, na the kingdom shall not be left to other. Hindi bibigay sa ibang mga tao, kundi itong kaharian ito ay siyang dudurog. Ang ubos sa lahat ng mga karyang naririto sa lupa. Dahil bakit? Di ba yung batong ito ay lumaki? Na parang napuno ang lupa? So hindi sa lang ito, brother Bobby. Nagkano lang tayo ng Kung hindi po sa langit, saan po? Dito nga sa lupa eh. Saan po sa lupa? Kaya nga binasa na natin yung mga... Saan po sa lupa kung hindi sa langit? Teka muna. Ano ba yan? Sadyang ganun po. Dapat mayroon po kayo support pa doon. Kaya nga pinaliwanag natin ang kung saan ba ang kingdom na ito. Nasa promised land, nasa Canaan. Yung hindi sa langit. Yun ang sagot ko. Yan muna, yun ang sagot. Okay, para tayo may part 2 dito mga kapatid. Nasa Canaan. Okay mga kapatid, ano? Ako na. Para ang iba mapagbigyan mga kapatid, isang tayo lang. Isang tayo lang mga kapatid, pagkatapos magtatanong, ano yung sagot mga kapatid ng ating kapatid, yun na yun. Kung iba kung dito mga kapatid, huwag natin ipilit yung atin. Ano? Maliwanag. Ayusin mo na ako.
si Brother, mamaya po si Brother, pagkatapos si Brother Johnson. Alternate po tayo, pagkatapos, kapatid, ikaw, bago, ang dami unahin mo natin si, nakacheck, sige. Mamaya na, tayo muna. Mas maganda ba siguro mga kapatid, ito kayo sa para makikita natin. Kapatid, Brother Sumit, Brother Ray, sige. Isang tanong lang, walang follow-up ha. Siyempre, meron tanong niya ang follow-up. Magpapaloob kayo mga kapatid ng tatlong beses. Marami tayo nakapila. Hanggang dalawa lang kung magpaloob kayo kasi naman pwede natin dalawa lang. Di po ba? Mayroon akong suggestion lang. Pwede. Total, pinag-usapan natin mga katotohanan, di ba? Pwede natin dagdagan yung minutong yun. Kasi marami pa rin din nakakatanong eh. Natin ko yan na napagkasunduan eh. Okay. Hanggang dalawa lang po tayo ha. Maliwanag ka, dalawa. May palwa. Tanong ko kay Brother Ronald. Dito sa Adventist review, nakalagay dito, ang paliwanag dito sa bato ay dalawa. Yung bato rito, sa kayo sa pagkasin ninyo, ang bato rito ay dalawa ang paliwanag. Ang una, ito ay God's eternal kingdom. No? At ito ay pangalawang tanong dito. Pangalawang paliwanag dito. Yung panahon ng pagtama ng bato sa paa ay second coming. Yun ang bato, yun ang paliwanag dito sa magasin. So ulitin ko ulit para maanuan mga kapatiran, no? Ang paliwanag dito sa magasin, yung bato ay God's eternal kingdom. At itong panahon ng pagtama ng bato sa paa ay second coming. So ang tanong ko dito ay, ang una kong tanong, sa panahon ba ng pagtama ng bato doon sa imahe ng larawan, anong klaseng kingdom ang itinayo dito? Yan nakalagay dito, sa ngayon yung paliwanag ay God's eternal kingdom. No? At ito ay tutulog ng mga gobyerno. Sa panahon ba na second coming, tayo ba ang Panginoon na kanyang kingdom dito sa lupa? Nakatulad din sa sinasabi ninyo magasin. At pangalawang tanong, paano si Kristo mismo na bato ay naging kingdom sa kanyang sarili? Malilito ka lang, brother, sa pagkakala mo lang yun na dalawa, pero isa lang yan. Nalilito ka kasi alam mo kung bakit. Sa iyo, porque narinig mo yung term na kingdom, iniisip mo ng agad church. Meron ka lang agad preconceived idea. Kaya akala mo ngayon, dalawa ngayon yung pangahulugan ng Adventist Review Magazine. Christ will establish eternal kingdom, sa intindi niya church yun. And at the same time, second coming. Kala niya, pangalawa, second coming. Pero, kung babasahin yung konteksto niya, hindi mo lilikotin, yung eternal kingdom is referring to the second coming. They are both and the same. Ako nagulat ako sa question, paano nagkaiba yung eternal kingdom sa second coming? Magkasunod na event yan. Hindi mangyayari ang eternal kingdom kung walang second coming. Sa inyo kasi may eternal kingdom before second coming. Kaya nandito ka. Kaya alam mo dalawang magkaiba. Ngayon, paano natin nasabi na itong eternal kingdom, yun din ang second coming? Si Mrs. White mismo ang nagsabi. Sabi niya rito, yung eternal kingdom is equivalent to everlasting kingdom. Testimonies for the church. Sabi niya, our kingdom is not of this world. We are waiting for our Lord from heaven. Kami naghihintay mula sa Panginoon, mula sa langit, para pumunta sa lupa, upang sirain ang lahat ng mga otoridad at itayo ang kanyang eternal or everlasting kingdom. So yun ang sequence nun eh. Ba't mo sasabihin dalawa? Ang epekto na, ang second coming, magdadala ng everlasting kingdom. Kaya nga may problema. Sabi ko nga may problema kayo dyan sa interpretation niya. Kasi sabi ko sa pangitain ni Daniel chapter 2, yung bato ay tumama saan? Sa paa. Ang sabi nyo, yung bato is the church. Ang bayan ng Diyos, ang church, tinayo yan ni Kristo during the Roman Empire, during dun sa paanong image. Dapat, kung ito yung church, tatama ito doon sa next image. Pero tumama saan? Sa paa. So, ibig sabihin, this has nothing to do with the Church of Christ. And besides, sabi ni Kristo, ito hindi nyo rin sinagot. Itatayo mo sa ibabaw ng batong ito aking
Iglesia. Hindi niya sinabing iglesia yun ang bato. Kasi kung meron ng batong ito, ba't pa niya itatayo yung iglesia? So may problema sa interpretation sa inyo. Yung bato yung iglesia, samantalang sabi ni Cristo, sa ibabaw ng batong ito, itatayo mo aking iglesia. Magkaiba yung pagtatayuan at saka yung itatayo na iglesia. Eh sino yung batong yun? Si Cristo. Yung pagtatayuan ng iglesia. Kaya nagtataka ko sa interpretation natin dito, naging dalawa. And ito po, the second coming refers to the eternal kingdom. Hindi po sila dalawang interpretasyon. Huwag nyo ilalagay sa bibig namin yung nasa isip nyo. Kaya tayo nagkakaroon ng misunderstanding. Isa lamang pong event yan, second coming, to establish the eternal kingdom. Yan po sa ito. Maganda ka doon sa yung sagot, pero hindi yung nasagot yung tanong. Kasi ang tanong po dito, isipin nyo ba ikaw, yung isa nila, Brad, yung tanong kasi dito, ay sa panahon ng pagtama ng bato doon sa paa, magtatayo sila ng everlasting kingdom. Di ba, correct? Kaya hindi mo nasagot kung ano everlasting kingdom yung tatayo sa panahon ng kanya second coming, yung tanong ko sa'yo. Sa panahon ng kanyang, ano klaseng niya, hindi, wala nakalagay dito, everlasting kingdom. Pero anong klaseng everlasting kingdom? Ano yun lang sa magasin eh. Ang nakalagay dito, sige, pasahin natin. Sabi mo natin yun, problema sa atin, baka akong mata. Sorry, naiwala ko yung sabihin. Does it in which the stone destroy the image, represent the second coming of Christ? When God will destroy all earthly government and establish His own eternal kingdom. So ito yung paliwanag namin yung pagkasin. Kaya ang tinatanong ko rito, ito ba yung nasa sangayon doon sa Daniel 2:44-45. Sapagat nakalagay doon sa Daniel 2:44-45, ay ang Panginoon, pagtatayo na kanya eternal kingdom, inulit nyo lang eh. Inulit nyo lang yung doon eh. Pero nakalagay doon, iniskin kayo doon kung ano yung kingdom nila kayo sa Panginoon. Okay, magandang hari. So, maraming salamat. So, tanong po kay Brother. Salungan po kayo na papasok po yung bayan ng Panginoon doon sa Promised Land. So, bakit sinabi ni Mrs. White na yung church ay babalik doon sa Promised Land? Ang question mo, Brad, bakit sinabi ni Mrs. White na ang church babalik sa Promised Land? Parang ina-assume mo na meron talagang sinabi nun. Maganda sana mabasa mo muna. At susubaybayan natin. Kasi pag di sinusubaybayan, parang tumatama eh. Mayroon sa 720 ito. Prophet and King. Sige, 720 ito. Okay, babasahin ko. Okay, ang sabi ko dito, ito nga po ay tumutukoy doon sa glory. Future glory. Na sa panahon po ng glory, kingdom of glory, ay papasok ang church doon sa Promised Land. So, babasahin po natin. In the darkest days of her long conflict with evil, the church of God has been given revelation of the eternal purpose of Jehovah. His people have been permitted to look beyond the trials of the present to the triumphs of the future. When the warfare having been accomplished, the church of the redeemed will enter into possession of the Promised Land. This vision of future glory, 722 sa Prophet and King. These visions of glory. Okay, kisah. These visions of future glory, since pictured by the hand of God, should be dear to His church today when the controversy of the ages is rapidly closing and the promised blessings
are soon to be realized in all its fullness. Huh? The redeemed will enter into possession of the promised land. Diyan sa first paragraph. Oh, wala dyan. Ay, ito na. Redeemed enter into possession. Hindi sila into possession. Paano yan? So ito yung Church of God. 7:22. If it's your vision yun eh. Pinakita na natin eh. O, nandiyan. Nasa taas. Kasi ang pagbasa mo, gano'n, bigla kang tumasik. Ayun ang nakasulat ko. Hindi, pag nagbabasa tayo, Sam. Para ma-pick up dito. Kasi napansin ko sa pagbabasa niya, kaya dapat susundan natin sila sa pagbasa. Kala ko tuloy-tuloy biglang, boom! Yun ko yung nasa taas eh. Ito, ulitin ko, ha? Ang hirap kasi magputol-putol tayo ng chap-chap tayo ng writings ni Mrs. White. Okay? Okay? Babasahin ko. Ano ba ang message ni Mrs. White dito? Ituloy natin sa taas. In the darkest day of her long conflict with evil, the Church of God has been given revelations of the eternal purpose of Jehovah. Yung bayan ng Diyos ay pinagkalooban ng revelation, kapahayagan, tungkol sa purpose ng Diyos. His people have been permitted to look beyond the trials of the present to the trials of the future. Yung daw kanyang bayan ay pinahintulutan na makita yung mga magaganap na mga trials sa panahon natin at sa future. When the warfare having been accomplished, the redeemed will enter into the possession of the promised land. These visions of future glory. Ano ito? Actual o vision? Vision pala ito eh. These visions of future glory, since pictured by the hand of God, should be dear to His church today. When the controversy of the ages is rapidly closing and the promised blessings are soon to be realized in all their fullness. So, ibig sabihin, brother, yung promise lang dito, vision lang yun. Hindi pa siya actual. So ibig sabihin, napapasahin mo, hindi pagka, promise lang, Palestina agad. Hindi ka mo, vision eh. Next. Kapatid. I have one question for Brother Ovidius and for Brother Alba. Medyo hindi ako masyadong, I could hardly speak Tagalog because I'm from Iloilo. I have just visited here. I'd like to express that I really enjoyed this discussion. And I hope that the discussion, this study will bring us closer to God. And for those who are sincere, we will find enlightenment. Now, I sense that this brother of ours is very much sincere, and I hope and I pray that you are sincere. When you ask the question that if there is, if we could read that statement of Brother Hotif that should, in the Ezekiel 9, that whenever that particular sealing and destruction would happen, that this group, the Davidian, would be taking over of the properties of the church. And he declared that if he could read, then he will be returning to the church. And I hope that he is sincere enough. So would you mind, that is my, I pray that he is sincere enough. Because there are those here who are here really seeking for enlightenment. And I pray that this brother of ours is one of them. Okay, so would you mind, Brother Ovidius, reading that particular passage? Then I have one question also for Brother Alba. Thank you. Okay, mabuti na lang, binuhay yung question. Okay, the question, yung sinasabi natin for the possession. Alam ko, nabasa din ito ni brother. Alam nila yan. Ayan yung totoo. Siguro hindi lang sinabi sa'yo. Yun ang itanong mo rin kung bakit hindi nila sinasabi sa'yo. Okay? Number 2, this is my reference. The history and teachings of the Shepherd's Rod. Lumabas noong October 1955. Ito, patinggan mo. On January 15, 1935, ito mismo statement niya. Direct na sa statement niya. Hence, sabi niya, if we separate ourselves by staying away from the churches, we give them the opportunity to accuse us of being an offshoot from the body, and ourselves lose the occasion to contact the people.
Moreover, if we separate ourselves from the organization, then in the fulfillment of Ezekiel 9, when those who have not the mark are taken away, the Seventh-day Adventists slaughtered by angels, we shall have no right to claim possession of the denomination. Okay, thank you. Thank you. Now, for Brother Alba, I have this question. I was listening to the discussion of the question. Ilang beses nagtanong si Brother Bidos na saan mababasa na ang Kingdom of Glory would be established before the second coming. Now, it appears, for me, that walang nababasa. There were several books that were quoted, but yet it appears to point out to the second coming, as pointed out before. Now, my question is, I just want to reiterate, it might be that in the audience, when one from the audience will be asking, then he could cite already a certain passage from the writings of Ellen G. White. Not from glory to glory, but the word kingdom of glory. That word kingdom, kingdom of glory, because he was citing that glory to glory. Now, where in the spirit of prophecy, can you read that the kingdom, the word kingdom of glory would be established before the second coming. Okay, thank you. And God bless everyone. As I said, I will be telling our brethren in Iloilo about this discussion. And I enjoy, as I said, I hope that this will bring us closer. For those who are sincere, let us seek for enlightenment. God bless everyone. Bigyan kita ng kopya nito. Dali mo sa Iloilo. Ito po ang aking binasa po ulit-ulit na binasa ko kaya hindi na tutuloy sa dulo. Ito ang nagpapatunay na hindi pa si coming of Christ. Nandoon pa sila ang bayan ng Diyos nasa pagkasalanang laman, nasa sinful world, at nandito sila at tinatawag sila na perfect kingdom of God. At ang sabi po, somebody will form a part of the perfect kingdom of God, that we may not, we have our choice. We can do as we please, but that thing is going to be. There is going to be a people composed of representations of every tribe and nations, white men or yellow men, great men or small men of all these positions, all speaking the same thing at the same time, all manifesting the characteristics of the Lord Jesus Christ. That is yet to be. When God has given His witness to the world, His power to save to the uttermost, to save sinful beings, and to live a perfect life in sinful flesh, then He will remove the disabilities and give us better circumstances in which to live. But first of all, this wonder must be worked out in sinful man, not simply in the person of Jesus Christ, but in Jesus Christ reproduced and multiplied in the thousands of His followers, so that not simply in the few sporadic cases, but in the whole body of the church. Whole body of the church, the perfect life will work, which will either save or condemn. Ito po ang aking binasa na nag-umpisa dito sa ibabaw. If this power could not be manifested before the provision end, there would be no witness to the people. It would not be a testimony to them. But before the provision ends, there will be people so complete in Him. Kaya ito po ay talagang assume na hindi pa si coming of Christ. Nandito pa sila sa sinful world, nandito pa sa sinful place, pero sila ay nagpuna, they form a perfect kingdom of God, where is still in this world, composed of all tribes or peoples, kindred and tongues, ayon sa Revelation 7:9, na yun ang tinatawag
na great multitude which no man could number. It is a glory. Sa ibang kasulatan sa Mount of Blessing, it is the glory of Christ of redemption. Sa 4:16 ng great controversy, glory in His redemption. So, ang glory in His coming, wala tayong tutol. That's the most wonderful glory and the consummation of everything. Yun po ang aking may sasagot. Kung mayroon pang ibang hahanapin mo, sa sunod na siguro. Salamat po. At ibigay kay tatay. Wala akong calling card yan. Kanina, sa pakikinig ko, ang lagi ninyong pinag-uusapan yung Daniel 2. Ha? Ganyan to, saka yung bato. Kay David yan, ang bato ay hindi si Kristo. Sa 7 Day Adventist, si Kristo. Ama hindi. Ang bato sa David yan, kaharian. Yung Daniel 2:44, sabi rito, at sa mga kaarawan ng hari iyon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi maghihiba kailanman o kapangyarihan niyo iiwan sa ibang bayan, kundi pagpuputol-putulin at lilipulin niya ang lahat ng kaharian ito at kayo lalagi magpakailanman. Ang tanong, ito, yung bang kaharian na tinatawag ninyo na siyang katuparan ng bato, yun ang ilipol sa mga kaharian? Sagot po, iyon po ang lilipol. Yung sinabi mo na hindi kami naniniwala na iyon ay si Kristo, correction lang ng kundi, ang atin diyan, Christ and His people. Yun lang ang kunting pagkaiba. Christ and His people. Dahil yun po ay kaharian. Walang kaharian na walang hari, at walang subject, walang trono, walang dominion. So ito ang aking babasahin na paanong lilipulin. Ito po ang aking babasahin sa Biblia at dito rin sa Espiritu ng Hula. Ang sabi po, there are vanity, the works of errors, and in the time of their visitation, and these shall perish. All the wicked shall perish. Time of visitation, Jeremiah 51. At 19, the portion of Jacob is not like them, for he is the former of all things, and Israel is the rod of his inheritance. The Lord of hosts is his name. Thou art my battle axe, and the weapons of war